Matibay magdesisyon ng presidente ng Pilipinas. Hindi putyo-putyo. Hindi ba? Ito, katulad dito, pakinggan naman natin itong balitang ito. Hindi yan. Itong balitang ito. Palaban na may respeto. Tangina, paano naging palaban yan? Paano naging palaban yung ulol na yan? Hindi niya kayang kumprontahin kung hindi niya kayang i-identify alin sa mga gabinete niya at sa mga ahensya ng gobyerno yung hindi nagpe-perform kaya mababa yung trust rating niya. Hindi ba? Pakinggan natin. Palaban na may respeto, yan daw ang uri ng Pangulong mayroon tayo ngayon ayon kay Palace Press Officer Tangin na talaga, no? Antindi talaga nito ni Ito ang sabi ni Palace Press Officer, Secretary Claire Castro. Kasunod yan ang pagpapahain ng Pangulo ng courtesy resignation sa mga Yan ang sabi daw ni Claire Castro. Sabi ko sa inyo Si Claire Castro, bigyan mo yan ng hamburger na ang palaman bubog. Basta si Bongbong Marcos ang gumawa, puta kakainin yan. Tapos habang dumudugo yung bunganga niya, sasabihin niya safe na safe ito. At ito ang pinakamatasarap na sandwich sa buong mundo. Putang ina aso, di ba? Meron daw respeto. Si Marcos. Putang ina niya, sinira nga nila yung simbahan ng KOJC, may respeto ang hayop na ito. Sabi ko nga sa inyo, masahol pa sa aso ang tingin ko sa taong yan Mas mababa pa sa dagang kanal na may galis Ang tingin ko diyan kay Bongbong Marcos matapos niyang babuyin ang isang religious organization. Dahil lang yung religious organization na yun, isang buhay na halimbawa ng kahinaan mo na ikaw, ang tagal-tagal nyo ng bilyonaryo, wala kayong ari-arian katulad ng mga ari-arian ng KOJC. Kaya gusto nyong kamkamin, yung mga ari-arian nila, mga kupal kayo, ginawa nyo yun para lang dyan, para lang kamkamin yung mga ari-arian nila. Mga hinayo pa kayo, tapos may respeto ka? May respeto kayo? Anak ng tinapay talaga to si Claire. Sabi ko nga, di ba, si Claire Castro, bigyan mo ng baston na gawa sa tae. Sasabihin niya na yun ang pinakamagandang baston sa balat ng lupa ng kanyang gabinete. Ayon kay Castro, matagal na raw sinusuri ng Pangulo ang kanyang gabinete. Iimbestigahan ang pagkakasangkot ng mga opisyal sa korupsyon. Matagal nang sinusuri? Paano? Hindi pwedeng sinusuri lang tapos lahat, puro salita lang. At iba pang mga anomalya at kung mapatunayang hindi na nagiging asset ng gobyerno ang sino man sa kanila ay tsak daw na tatanggalin sa pwesto. Bibigyan din daw sila ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang bago magdesisyon ang Pangulo. Gago, di ba? Gago, di ba? Tinan mo. I am the President of the Philippines and I'm requiring all of my cabinet secretaries to tender their resignation. Maganda nga sana, to tender their irrevocable resignation. Because I want to listen to people. Gago, kung nakikinig ka talaga sa tao, ikaw ang dapat umalis. Tanga, kahit iwan mo lahat ng cabinet secretary mo. Iwan mo lahat ng mga cabinet secretary. Gusto mo, ilagay mo si Trillanes tsaka si Larry doon sa pinakamataas na posisyon Okay lang, basta mawala ka. Palitan natin yan ng mas maayos na leader. Sabi ko sa'yo, magiging matino yung mga tao na yan. Pero kapag ikaw bilang mahinang nila lang, nilagay mo yung mga yan, tinan mo pinapaalis niya. Tapos ngayon sinasabi niya, pagagawin daw niya na sulat itong mga cabinet secretary at sabihin kung ano yung mga ginawa nilang mali at ginawa nilang kasalanan. Putangin lang yan. Ba't hindi ikaw ang magpunta sa isang ahensya, i-evaluate mo, and then yung makikita mo, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, punta ka Department of Agriculture. Yung mga tao dyan, walang ginagawa. Ikaw mag-evaluate on your own. Pa-explain nyo sa akin, ba't wala kayong ginagawa dito? Di ba ganon? Hindi yung i-explain mo sa akin bakit ka dapat magstay. I-explain mo sa akin ano ang mga naging kasalanan mo, bakit kailangan kitang tanggalin. At tinan mo yung sinabi ng gunggong. Sa kanilang pagkukulang, bago magdesisyon, bibigyan din daw sila ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang. Bibigyan daw niya ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang? Gago pala talaga to Umalis yung mga yan, hindi din naman nila alam kung ba't sila aalis Basta lang sinabi mo na mag-resign sila, kaya sila nagre-resign. Halimbawa ko, si Larry ka dun. Larry, nag-resign ka. Bakit ka nagre-resign? Sabi nyo kasi. Anong reason? Anong kasalanan mo? Tangina, hindi ko nga alam Ikaw tong pa-resign ng pa-resign Tapos tatanungin mo ko kung anong naging pagkukulang ko. Siyempre sasabihin ko sa'yo, wala akong pagkukulang. Tanga ka ba? Halimbawa si Boying. Sir, I am tendering my resignation. Okay. Why are you tendering your resignation, sir? Because you said so. We serve at the pleasure of the president. You said that we need to tender resignation. That's why I'm tendering my resignation. Okay, so what have you done? I don't know, sir. So what are the negative things that you've done? For me to accept this. Actually, sir, wala. Nag-resign nga lang ako dahil sinabi mo. If that's the case, edi balik ka na sa posisyon mo. Di ba ganun kabobo Ang inan yan, sabi ko, gagawa lang kayo ng istorya, yung pantanga pa Hindi kayo makakalusot sa mga Duterte. Wala na, laos na kayo. This remaining 3 years of your term, napaalis na kayo.
We are just waiting for you to leave the office. Yun lang talaga. Yun, if there's something that we are excited about these next 3 years, that's when the time comes that you are getting out of Malacanang. Yun yung talagang excited kami. Pero sa mga gagawin mo tungkol sa ekonomiya, mga gagawin mo tungkol, wala na yan. You could have done it, or you should have done it noong 2022 pa, nung pagkapanalo mo. Kung wala kang nagawa sa 3 taon, there's no way na may magagawa ka pa sa panibagong 3 taon. Ang ikli-ikli na nga ng term ng isang presidente. Mantakin mo si Pangulong Duterte, 6 na taon yung kanyang termino, bitin na bitin pa kami. Bitin na bitin kami sa 6 na taon, kulang na kulang. Gusto nga nila i-extend eh. Mantakin mo ikaw, meron kang 6 na taon, sinayang mo yung 3 taon. Anong significant ang magagawa mo? Anong malaking magagawa mo sa loob ng 3 taon na ikababago ng buhay namin? Wala. O inaantay na lang namin. Alam mo, ang pinaka magagawa mo para sa bayang Pilipinas, yung pag umalis ka na dyan sa pamahalaan. Yung sa pag-alis mo sa June 2028, pag-alis mo ng Malacanang, yun ang pinakamagandang nangyari sa bayang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Wala nang iba pang mas gaganda dun, sir. Oo. Kaya nga sabi ko nga kung gusto mo na ngayon pa lang mas sumaya tao sa'yo, ngayon pa lang gusto mo na talagang palakpakan ka ng taong bayan, ngayon pa lang talagang malaman, mabawi mo man lang yung mga kasalanan mo na sa nakaraang 3 taon. Mag-resign ka ngayon, umalis ka, umuwi ka na, tapos kahit si ano na ilagay natin dyan, kahit yung nagtitinda ng tahong dun sa palengke, ilagay natin dyan, pwede na yun. Baka mas matalino pa sa'yo yun. Basta wag lang ikaw, wag si Aimee, wag yung mga anak mo, basta wag lang yung lahi nyo ng mga kawatan. Okay na kahit sinong umupo dyan, puta gusto mo ilagay na natin dyan si Dilima para lang matapos na, putya ganun na kami kadesperado, sir. Oo, magkakaroon ka lang ng silbi sa bayang Pilipinas kapag ka nag-step down ka na. So, kung matapos mo tong 3 taon mo pa, kung buhay ka pa niyan, humihinga ka pa, at okay na, kahit wag ka nang magdala ng kahit dali mo na lahat ng gamit ng Malacanang, kung gusto mo kaya, sa'yo na yung Malacanang. Wala na kayong problema, mga patay gutom naman kayo sa Malacanang, gusto niyo sa inyo na yan. Okay na, kahit isasogo na lang namin yung susunod na presidente. Si Inday Sara, kahit sasogo na lang mag-opisina, okay na yan. Bago magdesisyon ang Pangulo. Huwag po nilang isipin na magkakaroon ng stability o anumang komosyon. Di ba? Kagulo. Gago. Ang ina mo, wala naman kami iniisip, tanga. Wala na kami iniisip. Ano ka ba? Wala kayong kukwenta-kwenta lahat dyan. Lalong-lalo ka na. Patangin, hindi namin kayo iniisip. Oo, kami, ang ginagawa na lang namin, ini-expose na lang namin yung mga kabulastugan nyo. Pero yung may iniisip, natatakot ng tao dahil baka magkaroon ng gulo. Gago, matagal na magulo. Nung umupo kayo dyan, nagkagulo na. Ano pa yung kakatakot natin? O natatakot ang tao dahil baka magkaroon ng instability. Gago, matagal na tayong pabulusok Pinagsasasabi mo. Tuhan, dahil ito po ay bibigyan lamang po kayo ng mga tao na nanarapat sa pwesto. Tarantado. Bibigyan mo kami ng tao na nararapat sa pwesto. Tangina niyan, tapos ang mag-hire sa tao na yan, tanga na si Bongbong. Putya kina, anong kinaibahan yan? Pag nag-hire yan ng tao, kung gaano siya katanga nung hinire niya yung mga tao ngayon, kaya hindi nag-click yung gobyerno niya, I am sure, parehas sa proseso yung gagawin niya. Maaaring yung asawa niya yung isa sa mga mamimili. So, ganun pa din. Mga kulokoy pa din yung ilalagay niya dyan. Anong pinagbago nun? Hindi ba? Palitan mo yung bulok ng isa pang bulok, ine-expect mo na magbabago? Wala na, Claire. Ano ka ba? Pinagsasasabi mo. Ang Pangulo ngayon ay isang palaban na may respeto. Ha? Utang ina, saan kumukuha ng kapal ng mukha talaga to, Palaban na may respeto? Palaban saan? Tangina, kung palaban ka, hinarap mo si Boying Rimulya at sinabi mo sa kanya, Boying, tender your resignation. I want a clean slate in the Department of Justice. Resign now. Wala nga siyang ganun Tapos may respeto? Paano may respeto? Meron bang may respeto na ganyan? Punsang inang yan? Lahat halimbawa ako nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako katulad ng ibang mga sekretary ng Pilipinas na puro kawatan. Halimbawa yan, si Solidum. Si Solidum ng Department of Science ba? Yan, si Solidum. Punsang tinutino niyan. Yun na lang ang matino sa gabinete mo Tinanggal mo, pinag-resign mo pa. Nasaan yung respeto doon? Ni hindi mo ako i-evaluate. Ni hindi mo inaalam kung ano na ba yung nagawa ko sa ahensya ko. Basta na lang pinag-resign mo ako, tapos ganun-ganun na lang. Bigla na lang may kapalit na ako. Nasaan ang respeto doon? Ang respeto, Claire, kinakausap mo yung tao at sinasabi mo sa kanya, sa mukha niya, kung ano yung problema at pagkukulang niya. Para kung meron siyang dahilan, may reason siya, at mali ka doon sa mga paratang mo sa kanya, maririnig mo. Ito hindi. Ayoko silang kausap. Ganito yung mga mata pobre. Lahat ng mga katulong sa bahay, palitan.
Kasi mababait, paano yung mga nagluto? Wala akong pake. Palitan lahat yan. Wala kasing mga personal na attachment si Bongbong Marcos doon sa mga gabinete niya. Hindi katulad ni Pangulong Marcos na ay Pangulong Duterte na yung mga gabinete niya importante sa kanya. Si Marcos, ang tingin lang niya sa mga gabinete niya are just people. Katulad din natin ng mga Pilipino, wala namang pakialam sa atin yan eh. Ganon din sa gabinete. Pinakita niya na wala siyang pakialam. Whether you're performing or not, my trust rating is going down. Lahat kayo must go. O, tapos mag-hire kayo ng tao. Sinong ilalagay natin dito, Mr. President? Ewan ko, bahala kayo. Hindi ganun din. Walang respeto. O, hindi ba? Yan ang kaya sabi ko sa inyo itong si